Ang ating pag-aaral po, paghihintay mula sa mga piling talata sa aklat ng Psalms sa chapter 119. Marami sa atin naghihintay sa Diyos. Hinihintay kung ano ang mangyayari sa ating buhay, ibibigay na ba sa atin ang tagumpay, o kaya pagkakalooban ba tayo ng physical na kagalingan, papahintulutan ba tayong manirahan sa ibang bansa. Yan yung mga hinihintay ng ilan sa atin. No? Ibibigay ba sa atin yung trabaho na gusto natin? Kaya darating na ba ang Panginoon? Ano pa ba yung mga hinihintay natin? Matatapos na ba itong kahirapan natin? Mababago na ba yung karir natin? Or sa iba, no? Maaayos na ba ang relasyon naming mag-anak? Magiging okay na ba kaming mag-asawa ngayon? Magkakabati-bati na ba kaming mga magkakapit-bahay? Or malalagpasan na ba natin ang pagsubok na kinalalagyan natin? Marami pang iba yung mga kahilingan natin sa Diyos yung ating hinihintay na ipagkaloob sa atin. Habang naghihintay po tayo, marami tayong maranasan at maaaring marami tayong gawin. Pagkaminsan sa paghihintay natin, naiinip tayo. Nawawalan tayo ng pag-asa, pinanghihinaan tayo. Tulad ng naramdaman ng may akda nitong Psalms 119. Isinulat niya o kaya inawit niya ito sa panahon na hindi komportable yung kanyang buhay. May umaaway sa kanya, merong nang-uusig sa kanya, nanghihina siya, pinanlalabuan siya para siyang natutuyo. Yun yung pakiramdam niya eh. Feeling niya matatalo siya o kaya mapapatay na siya ng kanyang kaaway. Pinapakita sa atin ang bahagi ng sulat na ito na sa ating paghihintay sa Diyos, kung nahihirapan po tayo, kung nauubusan tayo ng lakas, kung pinanghihinaan tayo ng loob, yan yung panahon na mas kailangan pala natin ang salita ng Diyos. So sa pagbulay-bulay natin sa ating buhay and as we reflect sa mga salitang isinulat dito sa awit 119, isinulat ito ng isang taong dumadaan sa matinding pagsubok. So nawa gamitin ito ng Diyos para magbigay ng panibagong sigla sa atin at gamitin din ito ng Diyos na magbigay ng panibagong pag-asa sa puso natin. Na anuman yung pinagdadaanan natin ngayon at tila ba hindi tayo sinasagot ng Diyos, hindi po yan ang katapusan. At hindi po yan yung oras para lalo tayong panghinaan, kundi isang opportunity ito o isang pagkakataon po to turn our trials into prayers. Makikita natin dito, sinasabi ng psalmist, sa Diyos yung kanyang mga pinagdadaanan at nararanasang paghihirap. Na habang sinasabi niya yon sa Diyos, inihahayag naman niya, ini-express naman niya yung kanyang matibay na pag-asa, inihahayag naman niya yung matibay na pagkapit niya sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na siya ay nanghihina. Hatiin po natin sa dalawang bahagi ang pag-aaral natin sa Psalms 119 sa verse 81 hanggang verse 88. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English po ay New American Standard Bible. Ang unang punto, kanino dapat umasa kapag nanghihina? Sa verse 81 hanggang 84, ito yung tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili. Saan tayo nagtitiwala kapag nanghihina tayo? Kanino tayo dapat umasa kapag napapagod, kapag naiinip tayo sa paghihintay sa sagot ng Diyos sa ating mga prayers? Makikita natin sa mga talatang ating babasahin na patuloy na kumakapit sa Diyos ang sumulat ng awit na ito. Kahit na ang dami-dami niyang pwedeng dahilan para bumitaw na. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan niya, patuloy siyang kumakapit sa Diyos. Bakit po? Dahil yung tiwala niya ay nananatiling sa Diyos at sa maaasahang salita ng Diyos. Simulan po natin sa verse 81. Ayun po dito, nanghihina ang aking kaluluwa para sa pagliligtas mo. Magpapahiwatig na napapagod, naiinip, para bang nauubos yung lakas, para bang nauubos yung buhay, tumamlay
Nanghihina sa New American Standard Bible. Languishes. Parang wala na. Ubus na, pagod na. Sobrang tindi ng afflictions na pinagdadaanan niya. Nananalangin siya, natulungan siya ng Diyos. Pero para bang hindi dumarating yung tulong na yon. Kaya sabi niya, nanghihina ang aking kaluluwa. Siguro kung tayo yan, no? Ang tindi-tindi ng afflictions na pinagdadaanan natin, tapos para bang hindi dumarating yung tulong na kailangan natin mula sa Diyos. Siguro kung tayo ganyan, bakit pa tayo magpe-pray? O kaya anong dahilan pa para maghintay sa Diyos? Parang wala namang nangyari. Parang wala namang ginagawa. Parang wala namang nababago. Nauubos lang yung pananabik natin. Napapagod tayo sa paghihintay. Kapag tayo po ay nanghihina, ang maaring tanong natin sa ating sarili, meron pa kayang tulong na darating galing sa Diyos? Bakit ang tagal-tagal? Bakit hindi nagbabago? Baka kailangan na nating maghanap ng tulong mula sa iba. Hahanap na ba tayo ng ibang tagapagligtas? Kasi parang hindi nagbabago, parang walang pag-asa. Hahanap na ba tayo ng ibang pagkakatiwalaan? Siguro kung grabe yung afflictions na pinagdadaanan natin, meron ilan sa atin, maaring sumuko na lang. Pero itong sumulat ng verse na ito, sa kabila ng kanyang nararamdaman, patuloy pa rin siyang nagtitiwala, patuloy pa rin siyang umaasa sa Diyos. Sabi po dito, sa iyong salita ay umaasa ako. Sinasabi or awit niya sa Diyos na yung pagliligtas ng Diyos, sabi niya, your salvation ang hinihintay niya. Sa pagliligtas mo, sa iyong salita ay umaasa ko. For your salvation, I wait for your word. Hindi niya yun matatagpuan sa iba. Wala na siyang ibang mapupuntahan pa. Kaya sabi niya, sa iyong salita ay umaasa ako. Nagtitiwala, umaasa siya sa Diyos. Kahit sa tindi ng paghihirap niya, alam niya na hindi pa yun yung ending. Ang grabe yung paghihirap niya, pero hindi pa yun yung dulo, hindi pa yun yung end of the story. Pinapakita pa nito sa atin na kung panghihinaan po tayo sa ating paghihintay, patuloy pa rin po tayong umasa. Kung panghihinaan po tayo sa ating paghihintay sa Diyos, patuloy pa rin tayong maghintay sa Diyos. Tandaan po natin, sulit ang paghihintay natin. Kahit mahabang paghihintay pa yan, sulit yan dahil hindi tayo naghihintay sa wala. Tulad po sa psalmist, kahit nanghihina na siya sa kahihintay, patuloy pa rin ang tiwala niya sa Diyos. Sana tayo din. Yan yung inihayag nito sa atin. Yan yung tinuturo sa atin. Sana tayo ay ganyan din po. Sa verse 82, nandalabo ang aking mga mata sa paghihintay sa iyong pangako. Aking itinatanong, kailan mo ako aaliwin? My eyes fail with longing for your word, while I say, when will you comfort me? Sa verse 81, kaluluwa niya yung nanghihina. Dito po sa verse 82, nanlalabo yung paningin niya, nanlalabo yung mata niya. May hinihintay siya sa Diyos, yung comfort, pero parang wala siyang nakikitang kaliwanagan. Kaya ang tanong niya sa Diyos, kailan mo ako aaliwin? Sa kanyang kalagayan, hindi niya nararamdaman yung kaaliwan ng Diyos. Nararamdaman din ba natin yung nararamdaman ng may akda ng sulat na ito? Napagdaanan ba natin yan or nararanasan ba natin yan? May tanong din ba tayo na, kailan ba Panginoon? Gaano ba ako, Lord, katagal maghihintay? Kailan mo pagagaanin yung bigat ng nararamdaman ko? Kailan mo, Panginoon, aalisin? Kailan mo babawasan man lang yung mga hirap na dinaranas ko? Para din ba tayong pinaglalabuan ng pag-asa, pinanghihinaan ng pag-asa? Bakit ang tagal? Bakit parang hindi nagbabago? Yung psalmist, pinanghihinaan siya. Lumalabo yung pag-asa niya. Pero patuloy pa rin ang pagtitiwala niya sa Diyos. Sana tayo ganyan din po. Sa panahon na pinanghihinaan, sa panahon na nalalabuan, patuloy pa din na magtiwala, patuloy na nagtitiwala, at patuloy na umaasa sa tulong ng Diyos. At sa verse 83, ano pa yung kalagayan niya? Sapagkat ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak na nasa usok. Dito naman sa verse 83, isinasalarawan niya yung kanyang mahirap na kalagayan
nanghihina, nanlalabo yung kanyang paningin, ganun pala yung nararamdaman niya kasi ito pala yung dahilan. Sapagkat I have become like a wineskin in the smoke. Balat na lalagyan ng alak na nasa usok. Lalagyan ng alak na gawa sa balat ng hayop, pero dahil sa init at usok, nasisira na. Wala nang pakinabang. Sa Revised Tagalog Popular Version yan, nangungulubot na sisidlan. Dahil sa tindi ng hirap na dinaranas yan, nangulubot na, tuyot na, marupok na. Ganun yung pakiramdam niya. Pero sa kabila ng kalagayan niya, ito ang nasabi niya, hindi ko kinalilimutan ang iyong mga tuntunin. Kapag nababasa po natin yung mga ganitong salita, yung mga tuntunin, ganun din po yung utos, o kaya yung mga patotoo, madalas po tumutukoy iyan sa salita ng Diyos. So matapos niyang maidaing yung kanyang mahirap na kalagayan, na inihambing niya sa parang balat na lalagyan na nasa usok. Sabi niya, matapos siyang maidaing yon, I do not forget your statutes. Hindi ko kinakalimutan, hindi ko kinalilimutan ang iyong mga tuntunin. Hindi lang dahil hindi siya makakalimutin, tulad natin kasi tayo, madalas tayong makalimot sa salita, madalas tayong makalimot sa tuntunin ng Diyos. Konting hirap lang natin, o konting kaabalahan, konting distractions, nakakalimot tayo sa mga tuntunin ng Diyos. Dito po yung psalmist, conscious decision niya yan na patuloy siyang magtitiwala sa Diyos kahit na pahirap ng pahirap yung kalagayan niya, patuyot ng patuyot. Imagine po, balat na nasa usok, may init na tutuyok. Kahit nanghihina na siya, sa kanyang paghihintay, salita pa rin ng Diyos ang inaalala niya. Salita ng Diyos ang hindi niya kinalilimutan. Nawa tayo, ganyan din po. Ganyan din tayo. Priority at hindi natin dapat kinakalimutan ang mga tuntunin ng Diyos. Ano man yung ating maging kalagayan. At sa verse 84, yung huling talata sa ating unang punto, gaano karami ang mga araw ng iyong lingkod? Kailan mo hahatulan ang mga umuusig sa akin? Maring isang uri ng panalangin panaghoy, yung bahaging ito, lamentation. Naglalayon po na hindi malaman yung araw, hindi niya malaman yung eksaktong petsa kung kailan siya sasagutin ng Diyos, kundi naghahayag siya ng haba, nag-express siya ng tagal ng paghihintay niya sa Diyos. Gaano karami ang mga araw ng iyong lingkod? Kailan mo hahatulan ang mga umuusig sa akin? Maaring malagay din tayo, or ang iba sa atin ay maaring nasa kalagayan tulad ng may akda ng sulat na ito, napapagod sa paghihintay, nahahabaan, natatagalan, naiinip, kaya pinanghihinaan. Pinapaalala sa atin na anuman pong dahilan ng panghihina natin, nais ng Diyos na patuloy tayong maghintay. Nais ng Diyos na patuloy tayong magtiwala sa Kanyang salita. Kaya nakarating ito sa atin, itong salitang nakasaad dito ngayon. Kaya nabasa natin ngayon, kaya napakinggan natin itong mga salitang nakasaad sa atin. Kasi nais ng Diyos, patuloy tayong magtiwala sa Kanyang salita. Patuloy tayong maghintay sa Kanya. Hindi niya ipinangako na darating agad, pero ipinangako niya, siguradong gagawin niya ang pagliligtas. Dumating naman talaga sa atin yung kaligtasan, di ba? Iniligtas tayo sa ating matinding kaaway, yung kasalanan at kamatayan. Iniligtas tayo nung dumating si Jesus, nung namatay sa krus at muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Tapos sinampalatayan na natin yon. Kung patuloy tayo ngayong nagtitiwala sa Panginoon, lulubusin ng Diyos yung pagliligtas sa atin sa muling pagparito, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, baka isipin ng ilan sa atin na, hindi naman tayo nanghihina. Hindi naman ako naiinip sa paghihintay sa Diyos. Ihanda pa rin po natin yung ating mga sarili na baka maranasan natin yung paghihirap, o kaya isaalang-alang din po natin yung mga kapatid sa pananampalataya na dumaraan sa matinding pagsubok. Paano natin sila matutulungan na patuloy na magtiwala sa pagliligtas ng Diyos? Paano natin sila matutulungan na patuloy silang magtiwala sa salita ng Diyos? At mahalagang makita din natin sa talatang ito yung kahalagahan ng pagiging lingkod
o kaya pagiging servant ng Diyos. Tayo ay dapat na servant ng Diyos. Hindi tayo dapat mang-uusig ng mga lingkod ng Diyos. Sa unang punto ng ating aralin na ipahayag ng psalmist yung kanyang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kanyang matinding paghihirap na pinagdadaanan at ang patuloy niyang pag-asa sa salita ng Diyos lalo na sa mga panahon na siya ay nanghihina. Yan yung inihayag sa ating unang punto. Kanino dapat umasa kapag nanghihina? Umasa po tayo sa pangako. Umasa tayo sa tuntunin sa salita ng Diyos. Sa ikalawang bahagi, sa verse 85 hanggang 88 ay titingnan naman natin kung ano ang tulong na kailangan kapag nanghihina. Mahalaga po yung tamang pagkakilala sa Diyos sa pagtugon natin sa mga pagsubok o sa mga paghihirap na pinagdadaanan natin. Yung iba kasi sa tindi ng sufferings nila, sa tindi ng hirap na pinagdadaanan nila, tingin nila yung Diyos na yung kalaban nila. Kaya mahalaga yung tamang pagkilala natin sa Diyos sa pagtugon natin sa mga pinagdadaanan nating mga hirap man yan o pagsubok man yan. Kasi tingin ng iba, pinaparusahan sila ng Diyos. Tingin nila, pinagmamalupitan sila ng Diyos. Pakiramdam nila, pinababayaan sila ng Diyos. Pero pansinin niyo po itong sumulat ng Psalm 119. Hindi ganun yung kanyang asta eh. No, sa laki ng afflictions na pinagdadaanan niya, hindi niya itinuturing na kaaway niya ang Diyos. Hindi ganun yung postura niya. Kinakausap niya ang Diyos bilang kanyang Panginoon. Hindi niya inaakusahan at hindi niya sinusumbatan ang Diyos na parabang kaaway niya ang Diyos. Sa prayer niya dito, patuloy ang pagtitiwala at pag-asa niya sa tuntunin, pag-asa niya sa salita, sa kalooban, pag-asa at pagtitiwala niya sa kaparaanan ng Diyos. Hindi niya itinuturing na kaaway ang Diyos. Kilala ng psalmist kung sino talaga yung kaaway niya. Basahin natin itong verse 85. Ang mapagmataas ay gumawa ng hukay na patibong para sa akin, mga taong hindi sang-ayon sa iyong tuntunin. The arrogant have dug pits for me, men who are not in accord with your law. Kung sino raw po yung mga kaaway niya? The arrogant, ang mapagmataas. Yun yung mga kaaway niya. Dahil gumagawa sila, yung mga arrogante na yon ay gumagawa ng paraan para mabitag siya o malagay siya sa panganib o kaya para masaktan siya. Kaya po yung pagmamataas, kaaway hindi lamang yung mga tao ng Diyos, kundi kaaway ng Diyos mismo. Kung itinuturing natin yung ating sarili na may pinakamataas na otoridad sa ating buhay at sinasabi nating hindi natin kailangan ang salita ng Diyos, nagiging arrogante po tayo. Nung sinukat ng may akda yung mga kaaway niya, hindi ayon sa sarili niyang kapakanan. Sinukat ng psalmist yung mga kaaway niya, hindi sa sarili niyang patakaran, kundi ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa kanilang attitude patungkol sa salita ng Diyos. Sila raw po yung mga tao na hindi sang-ayon sa tuntunin. Sila yung mga taong hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Mga taong hindi lang kontra sa psalmist, kundi kontra din sa tuntunin ng Diyos. So yung paghingi dito ng tulong, yung paghingi niya ng tulong sa Diyos, hindi lang concern para sa sarili niyang kapakanan, kundi concern din para sa karangalan ng Diyos at para sa salita ng Diyos. Basahin natin yung kasunod, verse 86. Tiyak ang lahat ng mga utos mo, kanilang inuusig ako ng kasinungalingan, tulungan mo ako. All your commandments are faithful, they have persecuted me with a lie. Tapos sabi niya, help me. Dito sa verse na ito, makikita natin yung lantad, no? Yung explicit na paghingi ng tulong sa Diyos. So sabi niya, tiyak o faithful yung mga utos ng Diyos. Faithful yung salita ng Diyos. Tiyak ang lahat, sigurado ang lahat. Hindi lang yung ilan, hindi lang yung karamihan ng salita ng Diyos yung tiyak. Hindi lang yung ilan o maraming utos ng Diyos ang tiyak, kundi lahat ng commandments ng Diyos ay sigurado, ay tapat, ay tiyak,
at mapagkakatiwalaan. Sa kabilang banda, yung mga kaaway ng psalmist, inuusig siya ng kasinungalingan. Hinihiya siya, sinisiraan siya. O kailangan niya ng tulong. Makikita natin dito yung isang maikli at isang tahasang panalangin sa Diyos. Sabi niya, tulungan mo ako. Help me. Madalas po, yung dead-end nating sitwasyon, yung matitinding pagsubok na nararanasan natin, naalis niyan yung pagiging mapagmataas natin. Yung matitinding pagsubok na pinagdadaanan natin, naghahatid yan sa atin ng pag-amin na walang ibang tulong yung kailangan natin maliban sa tulong na nagmumula sa Diyos. Yung tulong na kailangan natin, tulong na nagmumula sa Diyos. O kaya, baka isipan naman natin, wala pa naman tayo sa punto o kaya wala pa naman tayo sa kalagayan na masasabi nating tulungan tayo ng Diyos kasi feeling natin ngayon, kaya pa natin ang sitwasyon. Pakiramdam natin, hindi pa tayo dadaing ng katulad dito na, Lord, help me. Dahil malakas pa tayo. Pakiramdam natin, hindi tayo dadaing ng ganyan. Dahil matagumpay tayo ngayon, maunlad tayo ngayon. Pero napakabuti ng Diyos sa atin. Ngayon pa lang, sa anumang kalagayan natin ngayon, tinuturuan niya tayo na ready available yung tulong niya. Sabihin lang natin. Ipanalangin lamang natin na help me. Tulungan tayo ng Diyos. At sa verse 87, halos sa ibabaw ng lupa, ako ay kanilang winakasan. Ngunit ang mga tuntunin mo ay hindi ko tinalikuran. They almost destroyed me on earth. But as for me, I did not forsake your precepts. Sinasabi dito ng writer, halos malagay siya sa bingit ng kamatayan. Malapit nang magtagumpay yung mga kaaway niya na wakasan yung kanyang buhay, nakitilin yung kanyang buhay. Yung tangka ng kaaway niya na patayin siya physically man o emotionally o kaya sa tindi ng persecution na ginagawa sa kanya, pakiramdam niya nasa dulo na siya, nasa bingit na siya ng kanyang buhay. Kung sa kandila, paubos na yung kanyang buhay. Or kung sa phone natin, no, yung pakiramdam niya, 1% na battery na lang, mamamatay na. Muli po, no, kung sa atin yan, kung tayo yung nakakaranas ng ganyang persecution o paghihirap, ano kaya ang gagawin natin? Malapit nang magwakas, kakapit pa ba tayo sa Diyos? Hindi nagbabago, malapit nang magwakas, parang walang tulong, kakapit pa rin ba tayo sa kanyang salita? Kakapit pa kaya tayo? Or ayawan na? Tatalikuran na natin? Kaso, kapag tumalikod naman tayo, tinalikuran natin ang Diyos, tinalikuran natin ang kanyang salita, saan naman tayo pupunta? So, tinuturoan tayo dito na patuloy tayo na magtiwala sa tulong ng Diyos. Hindi natin ma-perfect yung pagsunod natin, pero magkaroon tayo ng determinasyon na hindi matitinag. Magkaroon tayo ng determinasyon na matibay, na hindi tayo tatalikod sa Diyos, ano man yung pagdaanan natin, at hindi man natin ma-perfect yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Magkaroon tayo ng matibay na panindigan na hindi tayo tatalikod sa kanyang salita. At sa verse 88, muli mo akong buhayin ayon sa inyong tapat na pag-ibig. Ito yung prayer ng psalmist dito sa last verse natin. Revive me according to your loving kindness. Para bang namatay na siya, sabi niya, give me life. O sabi niya, revive me. Kapag nag-pray tayo na isustain ng Diyos yung buhay natin, kapag nanalangin tayo na pagkalooban, pahabain pa tayo, pa yung buhay natin. Hindi dahil may karapatan tayo sa buhay natin. Yun ay dahil lang sa awa ng Diyos sa atin. Ayun po dito, muli mo akong buhayin ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Nananatili tayong buhay at meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan dahil lamang sa habag sa atin ng Diyos. Dahil lamang sa tapat na pag-ibig ng Diyos sa atin. At para saan yun? Bakit tayo bibigyan ng Diyos na mas mahabang buhay? O kaya bakit tayo buhay sa ngayon? Not for selfish gain. Sabi ng psalmist or dalangin niya na muli siyang buhayin or i-revive siya
ayon sa tapat ng pag-ibig ng Diyos, para saan daw po? Upang aking maingatan ang mga patotoo ng iyong bibig. Upang aking maingatan ang tuntunin, yung precepts, yung utos, yung law, yung patotoo, yung testimony. Ang layunin ay para pa rin sa salita ng Diyos. Hindi para tagumpay lang sa buhay na ito, hindi para yumaman, hindi para magkapamilya, hindi para makuha yung mga gusto natin sa buhay na ito. O kaya maranasan natin ang kasiyahan lamang sa mundong ito. Sabi niya dito, so that I may keep the testimony of your mouth. Yung patotoo, yung testimony, yung utos, yung law, yung tuntunin, yung precepts. Ang layunin niya para sa salita ng Diyos. God-focused pa rin. Dahil yun naman talaga yung Diyos. Yung layunin talaga ng buhay natin ay ang Diyos. Yung resolve ng writer na maging faithful sa Diyos, ultimately, hindi nakadepende sa kanyang kakayahan, kundi sa katapatan ng Diyos, sa tulong na nanggagaling sa Diyos at sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Ano ang tulong na kailangan natin sa panahon ng panghihina? Tulong ng Diyos. Sa mga panahon na wala tayong makakapitan. At kahit na pati tayo mismo hirap na kumapit sa Diyos, ang Diyos pa din po ang magbibigay ng lakas sa atin para kumapit tayo sa Kanya. Ang Diyos pa rin po ang magbibigay lakas sa atin para manatili tayong nakakapit sa Kanya hanggang matapos ang ating buhay. Kaya umasa sa tulong na ibibigay at ibinibigay ng Diyos. Mula sa verse 81 hanggang sa verse 88 ay nakita natin sa bawat linya na ang sumulat ng awit na ito ay nag-e-express hindi lang ng kanyang unwavering commitment sa salita ng Diyos sa kabila ng kanyang tila walang humpay na mga paghihirap sa buhay na nararanasan niya, no? Kundi sa kabila noon, kahit mahirap yung pinagdadaanan niya, makikita pa rin natin sa mga talatang ating binasa na kanya pa rin, nandun pa rin yung hindi mapipigtas na pagkapit niya sa Diyos, lalong-lalo na sa panahon na siya ay nanghihina o nanlulupaypay. Nasa Diyos yung tiwala niya. Nasa Diyos yung tulong na kailangan niya. At gaya ng kababanggit ko lang po kanina, ang Diyos din po ang tulong na kailangan natin hanggang sa matapos yung ating buhay. At kapag nangyari yun ba yung katapusan ng buhay natin? O yun na ba yung katapusan ng kwento natin? Kapag natapos yung buhay natin dito? Hindi pa po yun yung end of the story natin. Kundi yun po ang pasimula pa lang ng araw-araw na walang katapusang buhay na meron tayo kasama ang Diyos. Yun po yung pasimula ng kwento ng araw-araw na walang katapusang buhay kasama ang mga mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pagsisimula ng bagong taon, sa ating patuloy na paghihintay sa Diyos, let us reflect sa buhay, sa bagong buhay na meron tayo ngayon dahil kay Kristo. Ano man yung kalagayan mo sa buhay ngayon, gaano man kahirap, makakaasa ka na tapat ang salita ng Diyos. Makakaasa ka na maasahan mo ang tulong na galing sa Diyos. At sigurado ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang pagliligtas niya sa atin ay tiyak. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Purihin po natin ang Diyos. At sa ating pagtatapos, muli po tayong manalangin.